Namin sa'yo, hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo, iba pong Jesus Nazareno. Sa'yo, hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo, iba mo, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang pagsilang ng manunubos ay lagi naming sambahin at isaloob sa pagtataguyod ng talang maliwanag na sumisikat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus na anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, tubig, at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos
ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong ang pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob nitong trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na tinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, may isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatirapa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay na wala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang hapon po o tanghali sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. Fresh na fresh pa tayo galing ng kapistahan, pero ngayon, araw ng Biyernes, araw ng ating pamimintuho, pagdedebosyon at pagpapasalamat sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaya ibalik natin sa Kanya ang lahat ng papuri. Hanggang saan ba ang kaya mong gawin para sa iyong kapwa? Magandang tanong yan. Magandang pagnilayan ngayon yan. Hanggang saan ba yung kaya mong gawin para sa pagtulong mo sa iyong kapwa? May mga taong madaling tulungan, may mga taong mahirap bigyan ng tulong. At kung ikaw ay kitongin sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, sobrang hirap kang matulungan kung ikaw ay matulungan man. Dahil nung panahon na yon, pag ikaw ay ketongin, ang isang ketongin ay tinuturing na madumi. At pag ang isang tao merong sakit na ketong, kailangan malayo pa lang yung mga tao, sumigaw na siya. At ang sinisigaw niya, madumi, madumi, para lumayo yung mga tao dahil bawal siyang lumapit. At pag meron kang ketong, since bawal kang lumapit kahit na kanino, bawal ka rin pumunta sa mga lugar katulad ng palengke, katulad ng templo. In other words, noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo, sobrang nakakatakot magkaroon ng ketong. At pag meron kang ketong, talagang ikaw ay nasa laylayan na ng lipunan. Pero narinig natin sa ating ebanghelyo, siguro dahil sa kawalan ng pag-asa and maybe yung tinatawag nating desperation, naglakas ng loob itong taong ito na lumapit kay Jesus. Diba gano'n naman tayo mga tao eh. Kapag ka nawawala na tayo ng pag-asa, kapag ka wala na tayong choice sa buhay, gagawin natin ang lahat para lang matupad kung ano yung gusto nating gawin. At ang ketongin na ito, hindi lang pisikal na sakit yung meron siya. Malamang punong-puno ng sama ng loob, malamang punong-puno ng sakit ng damdamin yung nararamdaman niya dahil hindi siya makalapit sa iba, kasama na doon yung mga mahal niya sa buhay. Kasama na doon siguro yung mga kapatid niya sa pananampalataya at hindi lang din sakit ng kalooban, malamang marami ding tumatakbo sa isip niya ng mga katanungan. Kaya nung siya ay nahawakan at pinagaling ng ating Panginoon, ng Poong Jesus Nazareno, hindi lang yung pisikal na sakit yung gumaling sa Kanya. Sinabi sa Kanya ng ating Panginoon, pumunta ka sa saserdote at patunayan mo na wala ka ng sakit. At tanda iyon na ibig sabihin, hindi lang yung pisikal na sakit ang gumaling sa Kanya, pero muli din siyang na-integrate, muli din siyang naging kaanib ng lipunan at ng kanilang pananampalataya. Sa pagkakabasag ng kanyang pagkatao, dahil sa sakit, muli siyang naging buo. Sa pagkakabasag niya, sa pagkakahiwalay niya sa lipunan, sa kanyang pananampalataya, at sa mga mahal niya sa buhay, muli siyang naibalik. Hindi lang pisikal na sakit yung gumaling sa kanya, kundi yung buong pagkatao niya. At pinapakita sa atin ng ketongin na ito na anuman ang sakit
na nararamdaman natin, huwag tayong mahiyang maglakas ng loob na lumapit sa ating Poong Jesus Nazareno, na lumapit sa ating Panginoon. Pero kung baliktad naman yung sitwasyon, tayo yung merong kakayahan na lumapit sa ating kapwa na nangangailangan, hanggang saan ba ang kaya nating gawin? At ito yung tanong ko dahil sa kalagayan ng ating Panginoon na siya ay Hudyo rin, at pag ang isang taong walang sakit, nahawakan ang taong may sakit, ituturing na din siyang madumi. Hindi na rin siya pwedeng lumapit sa mga tao hanggang lumubog ang araw. Ibig sabihin, sa paghipo ng ating Panginoon sa ketongin, parang nagkaroon na din siya ng ketong. Sa panahon ngayon, madali nang gamutin ang ketong. Pero sa panahon din ngayon, parang marami pa din ang may ketong. Dahil marami pa ring tao ang ayaw lapitan. Marami pa ring tao ang iniiwasan. Marami pa ring tao ang pinandidirihan. Marami pa ring tao ang nasa laylayan ng lipunan. Pero kung sila ang nangailangan sa atin, hanggang saan kaya yung kaya nating gawin? At pinapakita ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo na hindi lang siya ang nagpapagaling. Hindi lang siya tagapagpagaling, dahil pinakita din niya kung papaano ang pagiging tunay na kapwa sa kapwa-tao. Pinakita din niya kung papaano ang maging tunay na Kristiyano, ang maging tunay na kapatid sa ating kapwa. Kaya maganda pag nilayan natin ngayon, hanggang saan ba yung kaya kong gawin para sa aking kapwa? Kaya ko bang tumulong kahit parang madamay ako? Kaya ko bang tumulong kahit na ako din mahihirapan? Pag nilayan natin yung translasyon kahapon o kanina lang natapos, napakarami nating mga deboto na gustong makalapit sa ating Poong Jesus Nazareno. Napakainit pero tuloy pa rin. Napakasikip pero sige, tutuloy pa rin ako. Napakabaho na rin siguro, pero sige, mahawakan lang ang andas, makalapit lang sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Pero lagi nating tatandaan, bago pa tayo o bago pa nating naisin na lumapit sa ating Poong Jesus Nazareno, laging si Kristo ang nagnanais na unang makalapit sa atin. Laging ang ating Poong Jesus Nazareno ang nagnanais na unang makahawak sa atin. At lagi niya tayong hinahawakan. Hindi lang hinahawakan, kundi kinakapitan sa bawat sitwasyon, bawat oras, bawat sandali ng ating buhay. Pero yung mga ibang kapwa natin, kailangan tayo para naman mahawakan sila ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo nahahawakan ng ating Panginoon, yung ibang kapwa natin, hindi nila maranasan. At para maranasan naman nila na mahawakan at malapitan ng ating Panginoon, kailangan nila tayo. Kaya nga babalik at babalik tayo doon sa tanong ko kanina, hanggang saan ba yung kaya nating gawin para sa ating kapwa? At nawa sa ating paglapit sa ating Poong Jesus Nazareno, lagi nating alalahanin. Ang ating Poong Jesus Nazareno ang laging unang lumalapit sa atin. At kung alam natin na siya ang laging humahawak at lumalapit sa atin, nawa iparanas naman natin sa ating kapwa, lalo na yung mga nangangailangan, iparanas natin sa kanila ang paghawak, ang pagtulong, ang paglapit ng ating Panginoon.
ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, katulad ng kitongin sa Ebanghelyo na humingi ng tulong upang siya ay gumaling, lumapit rin tayo ngayon ng buong pagtitiwala sa ating Amang nasa langit upang tugunin niya ang ating mga panalangin. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, gawin mo kaming buo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway hindi tumalikod sa kanyang tungkuling kumalinga sa mga itinakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga siyentipiko at ang mga mananaliksik ng medisina naway makatuklas ng lunas para sa mga di pangkaraniwang karamdaman. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang aming pamayanan naway dumamay ng may pagmamahal at pagkalinga sa mga iniiwasan at pinandidirihang kasapi ng ating sambayanan. Manalangin tayo. Ama, Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga pamilya, kamag-anak at kaibigan naway tumugon sa pangangailangan ng mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga namatay kay Kristo naway tanggapin ng may pag-ibig at habag sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ama, gawin mo gawin mo kaming kaming buo. Ama naming makapangyarihan, tulungan mo kaming tularan ang iyong halimbawa sa pamamagitan ng pagdamay sa mga taong hindi namin pinapansin. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalu-saluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, adi-adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Bilang Pasko na baang nagdaan, kaya minanang iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang pag-ibig sa'yo. Ang aking puso sa pagmamahal mo'y dalisain mo upang maging katulad ng sa'yo. Palamutin mga Christmas tree, mga tahanan na Ngunit mayroon pa isang saksalan kung saan naroon si Kristo dahilan ng Pasko. Panginoon, maligayang pag-ibig sa'yo. Ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sa'yo. Panginoon, maligayang pag-ibig sa'yo. Ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sa'yo. Paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat. Panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila ka at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin
ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan maghahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw, upang sa pagtanggap namin sa iyong binigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasaktan ka namin. Initintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inakatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaralan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaralan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati namin. Viva! Viva! Magandang hapon po sa ating lahat. Inaanyayahan po namin kayo na makiisa sa pagdarasal ng novena ng Nuestro Padre Jesus